Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon. Oh, wala. Stress ng hapon lang dito eh. Magbigay lang ho tayo dito ng reaksyon. Oh. ICC Assistant to Counsel, warrant of arrest could come before Christmas. Oh, pakinggan na natin. Si Attorney Conti po ito eh. Tungkol ho ito sa naging daldal ni Digong doon sa Senado. Let's now get the reaction of human rights advocates on the drug war probe in the Senate. We're joined by ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, welcome to Top Story. Yes, good afternoon, Stanley. All right, you must have heard or monitored at least the proceedings at the Senate with the former president appearing there. A lot of people describing what he admitted as damning admissions, in fact, to the existence of the Davao Death Squad and a lot of other human rights violations associated with the Duterte drug war. What did you make of those statements? Well, I would agree that these statements are damning. They are extrajudicial confessions, in a sense. They're admissions against interest that could be taken in at this stage, very well at this stage of the investigation. The investigation at the International Criminal Court is asking for evidence as to who are responsible and ultimately will proceed to trial if they can determine who is most responsible. And yesterday, we heard someone admit on record, under oath, that he is responsible for the entire scheme, for this entire policy of the war on drugs. Although he stopped short of saying that he was responsible for the killings, he later on admits that he thought of the modus operandi of the Nanlaban killings. And then later, of course, he admits that ultimately there were death squads. And even if he tries to qualify that the death squads aren't his, that the death squads actually are made of private persons, damage has been done. Okay, now, Attorney Conti, all of these admissions were in fact given at the Senate hearing. Now, how much weight do you think does the venue, the platform by which these confessions were said, just a Senate hearing, it's not a formal, so to speak, it's not a judicial investigation of sorts. So how much weight would that hold for an ICC probe? It is a public statement and it is under oath. And for the ICC at this stage of the proceedings, all they need is reliable information about what's happening in the Philippines, about the crimes against humanity, and about the most responsible. And therefore, I would say that these are all well taken. Although these are nothing new. These information or these admissions that he has made are nothing new, but it's just that the first time that he has made these under oath. It's also one of the more recent statements he's made after he left office, and so it might be important to take in that he is a private citizen presenting himself before. Well, although it is a legislative inquiry, it is still a government or a public inquiry. And as you said yourself, this is the first time that he really admitted in a public forum, in a formal public forum at that, the existence of the Davao Death Squad, and perhaps owning up to a certain extent to all those killings. Now, would that accelerate now the ICC probe into the case? Well, I would say unlikely. Unlike in the Philippines, the court, the International Criminal Court, would be unswayed by political developments. I would think that it's more of the quantum of evidence. If aside from this information, there are other statements that can be taken in. And I would say Bato de la Rosa's statements as well as Bongo's statements would also be taken in by the ICC. If the evidence, the quantum, and it's not the quantity, but the quality of the evidence points to him, then only then would the investigation proceed into trial. And taking into context as well that there is a congressional hearing in the House of Representatives, the Quadcom hearings, where Royina Garma has executed an affidavit and come on oath on the record that there was a phone call that was made in 2016 to her by President Duterte, no less, asking for someone who could help him scale up the Davao model. Then I would say
all together in this context, that would help the ICC push forward with a trial, not just the end of investigation. All right, now Attorney Conti, Senator Francis Escudero was saying, of course, urging, in fact, the victims of all of these human rights abuses to file a case against the former president. Jesus Cordero talaga, ano, mga pre, ano, parang ano, hinahabol niya pa yung mga biktima na mag-file kayo ng kaso kay Duterte. Bakit ayaw niyo siyang filean ng kaso yung mga victim ng drug war? Parang ganun ang sinasabi ni Jesus Cordero ng mga boss. Mukhang gusto niya talagang ano, dito masunod yung gusto ni Duterte, nakasuhan siya rito, no? Walang nagkakaso di ba? Tuloy natin. President, or what do you make of that? Would that make, or perhaps would that build a stronger case now, or a stronger body of evidence for the ICC to act on a lot of these human rights complaints, abuses from allegedly from the previous administration? Well, I don't know what kind of case he's talking about, but if he's talking about the domestic. Sabi ni Tony Conti, well, I don't know what cases he's talking about, Sabi niya, kay Jesus Cordero. Nagsampa na nga sa ICC. Sa ICC, gusto na ano, talagang mayroong puwersa na talagang gustong mapigil yung ICC, di ba mga friend? Jesus Cordero, ba't di nyo sampahan? Parang nagmamakaawa. Sampahan nyo ng kaso si Digong. Siguro, no? Wala eh. May naano pa ako rito eh. Dito sa Quadcom na to eh. Si Abante yata, saka si Dan Fernandez na gusto nila sampahan ng kaso. Si Duterte, mga ganun-ganun. Talagang gusto nilang pigilin yung ICC, di ba? Although yung ibang mga miyembro ng Kongreso, gusto nang makisama sa ICC, no? Talagang marami pang galamay si Digong, no? Maski na sa sangay ng gobyerno. Case, the families have already chosen the ICC as a viable venue to file this kind of complaint, and we have lodged a complaint for crimes against humanity in 2018. It's just that the ICC is taking its time to really meticulously and thoroughly sift through the information and the evidence. Now that more information is coming in, and what's more important is that we get insider information now. For the ICC, fact has been established that crimes have been committed, and the killings per se, which we know of firsthand as lawyer for the victims, that's done already. But what we're looking at, the question that we're answering now is who is most responsible, and that's where we need more insider witnesses, people who will say how exactly were the killings ordered, how exactly were the killings financed, and who were the other ones involved in this entire scheme, and hopefully more people could come forward. Yes, and lastly, Attorney Conti, is the ICC now expected to lodge a formal notice, given these fresh developments, the admission and the additional, statements that may point to specific accountabilities of individuals and personalities related to the drug war now? Are we expecting the ICC notice to finally come? Well, the thing is, the ICC is already, through the Office of the Prosecutor, they're already looking at names of suspects, 5 which were leaked already, and maybe several others who may be on that list. Suspects who are alleged to be among the most responsible for crimes against humanity. The notice, or probably a warrant of arrest or a summons that could be issued against any of them, could come within the year. Hopefully before Christmas, within the year. But we're not in a rush. We want this investigation before the ICC, which is the judicial one, to be as thorough as possible. All right, ICC Assistant Counsel, Attorney Cristina Conti. Yun, no? Kaya siguro nag-aapura sila na parang pailan nyo na ako ng kaso. Dahil, ayan na eh. Palagi ko may nakakapagtimbre rin kay Digong na malapit na eh. No? Ayan, before Christmas, halos ilang araw na lang, di ba, mga friend? Tsaka tungkol doon sinasabi, no? Na magkaso kayo. Yun nga 34 sa bungero.
Hanggang ngayon, hawak-hawak pa yung mga retrato ng mga kanilang ama, anak, nawawala, ni buto, hindi makita. Ito pang libu-libong mga namatay ang makakakuha ng justice dito sa atin. Malabo yan. Si Kaper silapit nga lang eh. Oh, asan yung ano? Hindi pa mahuli-huli si Bantag. Oh, ang laki-laki na intelligence span. Di ba? Puro tukoy na kung nasaan. Puro ganun lang. Hanggang ngayon, hindi naman madampot-dampot. Oh, di ba? Marami pa eh. Mga kasong ganyan. Oo. Mga boss. Gaya sa sabi ko, napuyat na naman ako kay Attorney Claire Castro kagabi. Oo, ganda yung topic niya. Oo, tungkol ho sa gaano kagaling si Digong sa mga kriminal. Ang thumbnail po ni Attorney Claire Castro, ano eh, para kay FP Duterte, ibang kriminal, patay. Kaibigang kriminal, lusot. Mga smuggler, ligtas. Inano niya o to? Panoorin niyo, ang ganda, hinimay niya. Oo. At balik kung ba ang buod, talagang mabangis si Duterte. Doon sa mga nakasinelas, yung mga walang pakinabang para sa kanya na, yun nga, na, pero yung mga kriminal na nasa tabi niya, kagaya ni Kibuloy, marami dito eh, Kibuloy, si Michael Yang, Pulong Duterte, anak niya, eto, yung rice smuggler, lahat yan protektado niya, pero yung mga patayin nyo, ang ganda ng pagkakadali ni Atty. Claire Castro niyan, Kaya, paano ka magsasampa ng kaso, di ba? Pag malaking tao yung, hindi mahuli-huli. Lalo na pag nakadikit kay Duterte, di ba? Si Kibulog lang ba? Mantakin mo kulang-kulang 4,000 sundalo para mahuli lang yun. Sa totoo, kaya lang naman lumitaw yun sa takot nila eh. Dahil nagbigay nga ng ultimatum si General Torre na talagang ingatan nyo lang naman may damay na bata. Talagang lahat ng haharang, ibibirahin na assault na sabi siguro ni Digo, lumabas ka na dyan, gago, hindi nagbibiro to, tapos tayo rito. Tsaka baka nga marami pang mabuksang Pandora box doon sa Kingdom. Diba? Yun. Susuko ba yan eh? Kung susuko si Kibulog, sumuko na, 16 na araw ng, diba? Ang dami na, nagpatawag pa si Bato ng hearing sa Davao para sabihin na wala diyan si Kibuloy, hindi diyan, wala nang Kibuloy, wala na. Sabi ni Sara Duterte. Nasa langit na ika, di ba? Si Digong lang ang nagdidiin kay Kibulog ng mga oras. Nandun lang yan guys sa Tamayong, yun ang doon lang nagtatago. Kala ni Kibuloy, akala ni Digong ibibiruin siya nung mga military. Hindi niya nagulat siya na kasi nga, noon na, 100 lang. Hindi sila nakapasok. Ganyan. Nung nakita ni Digong na ay, tapos tayo rito. Ay, lumabas ka na riyan. Hindi niya akalain ganun puwersa ipadadala eh. Para hulihin lang itong si Peking Pastor. Di ba? Lumabas ka na riyan. Wala na tayong magagawa dyan. Talagang assault na yan eh. Parang, parang yung pagkakayari kila Paruhinog. Parang gano'n na eh. Pagka humarang kayo, tapos kayo. Di ba? Yun. Palagi ko, sa akin mga friend, siguro pinag-iisipan na ngayon yun nga, na itong gobyerno ni Marcos, sana tama hula natin na kung paano dadamputin itong Duterte. Si Sara may nakaamba ng plunder case na isasampay. Lalo sa hindi maipaliwanag na mukhang magkakabalatan na to. Si Duterte talagang walang magkakaso sa kanya rito. Kasi nga, para ano't kasuhan mo pa rito yan, sikat yan, International Criminal Court pa yan, di ba? At, parang pwedeng ilagay sa Guinness Book of World Record to, bakit? Siya lang ang presidenteng nakakasuhan ng crimes against humanity dito sa ASEAN na miyembro ng ICC. Kauna-unahan yata itong si Duterte neto di ba?
Maganda pala kumanta tong si Denny, si ano to, Romel, ang ganda, tingnan nyo. Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte, magnanakaw ang putang ina mo ka. Magnanakaw si Sara Duterte, magnanakaw si Sara Duterte, magnanakaw si Sara Duterte, putang ina mo ka, Sara Dutai. Aba pa yan, putos. Nakit ulo ko dyan. Kakamping ko ito oo. Maganda yung pagkakahimay ni Atty. Claire Castro. Oo. Sana napanood nyo. At doon pinakita kung anong uri talagang tao to, si Duterte na to. Oo. Talagang gigil na gigil siya. Droga! Siya ang siya leader, kumbaga sa sa mga malalaking sindikato. Michael Yang, Pogo, lahat ng mga pero pag sa mga order ko, pag patayin. Ganun siya, di ba? Para hindi na, pakainin ko pa ba yan? Ganun, talagang iba siya. Iba talaga. Pakinggan natin si Atty. Claire, Wait. 60. Ito. Sige. Share ko na to, ha? Ay, ito na pala. Share na pala. Okay. Record. Sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mga law students, mga lawyers dito na nanonood sa atin, tama ba itong tinuturo? Na mahal na dating presidente. Di ba? Pag ito nagturo sa law school, di ba? At sinunod ang gusto niya, nako, gulo. Rumble ang Pilipinas. Kaya nagka-rumble tungkol sa EJK Kung mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kaysa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. Di ba? Wala siyang pakialam sa kriminal. Tandaan niyo, wala siyang pakialam sa ordinaryong kriminal. So, thank you for making that of record. Pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon si Yun ang maganda sinabi mo, Duterte. You made your own history in this planet. Kaya ikaw lang ang kauna-unahang ASEAN na magiging nakasuhan ng crime against humanity. Sa International Criminal Court pa, talagang iba ka. History ka talaga sa Pilipinas. Walang presidenteng kagaya na ito Maski na si Ferdinand Marcos, di ba? Hindi naman nakasuhan ng crime against humanity, di ba? Although, wala pa yata ICC nung araw, pero hindi nakasuhan ng yan. Yung napaalis lang, di ba? Although marami ring namatay, pero hindi kasing garapal nito. doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang Hirain punto lang kita, nito, ang punto lang nito ay Well, sabi ni Duterte, wala akong intention pumunta sa impyerno. Well, hihilahin kita. Talagang alam na niya. Nasa impyerno talaga punta niya. Sa bagay, presidente naman yung anak niya doon, sabi nung anak niya, di ba? Pagdating sa sementeryo, siya pa rin presidente. Di ba? Tuloy mo, Digong. nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce pag-implement ng police anti-drug operation. Okay, so nakita natin yung kanyang mga ka-clear. Nakita na natin kung ano yung ugali niya, ha? Wala siyang pakialam sa ordinaryong citizen. Ordinaryong kriminal. Okay? Wala siyang pakialam kung ito ay nalitis na. Kasi tandaan nyo, ha, bakit nasabi natin nalitis? Hinuhuli pa lang, di ba? So, dun tayo sa inaakusahan.
Okay? Hindi tayo dun sa guilty na ha. So dito, pag humuli, encourage them to fight para wala na. Bang, bang, bang na. Okay? In other words, ang pinag-usapan natin dito, mga naaakusahan na walang decision ng court. Clear tayo dyan ha. Kasi yung EJK na nangyari ang EJK, nangyari ang barilan sa kalye. O kaya minsan sa loob ng presinto nang wala pang desisyon ng court. Remember the issue, the case of Espinosa Sr., jail yon. Pero wala yung decision ng court ha, kung guilty siya o hindi. Tandaan natin, si Kerwin Espinosa, na-acquit lahat ha. Paano kung bang yun? Acquitted pala. So, di natin alam paano niya ginawang manalo. Basta, nanalo. Cleared. Oh? Kung gumagawa siya, mahuhuli pa rin siya ulit. Kung gumagawa siya. Wala tayong personal knowledge doon. So, in other words, wala pang criminal record lumalabas ngayon yun, ha? Paano kung nabangbang yon? Diba? So, yun yung nangyari. Okay, now, tingnan natin. Okay, ito kasi, kung nakita niyo mga ka-clear, yung ating thumbnail, may mga pictures doon, di ba? Yung malita picture na parang naka-frame, si Alan Lim yun. Alan Lim. O Sean Wei something, na connected sa family at Michael Yang. Yung isa si Michael Yang, yung isa si David Bangayan, alias David Tan. The well-known, allegedly, smuggler. Diba? At yung isa pang katabi, diba si Tevez? Okay, so umpisahan natin. Umpisahan natin kay Bangayan, ha? Okay. Share ko to. Magkukulang pa ho tayo. Basta, panoorin niyo po yan. Diyan ho, pinakita ni Atty. Claire Castro kung gaano siya kalupit sa mga mahihirap na parang kapit sa patalim. Kaya nila nagagawa yung ganong pagkakasala na nagtitinda-tinda ng konting shabu-shabu na ganyan. Kumbaga sa small time pusher, yun ang mga nangamatay. Pero itong mga big time smuggler, kagaya ni Kibuloy, galit si Duterte sa nagre-rape, di ba? O, si Kibulog, ilan na yung nagdidemanda ng rape, di ba? Oo, na sila'y minolestya. O, di ba? Yun yung topic ko kahapon, di ba mga friend? Wala ko talaga. Kaya yan, di ba nung diskumpiyado na ako, di ba? Bakit ngayon kayo nag-iimbestiga? Kung kailan malapit na yung ICC. Kailan lang naman nag-imbestiga itong mga quadcom na to sa EJK na to di ba? Oh, kailan lang to Oh. Tapos sinabayan naman itong Senado, di ba? O ngayon sasabihin nyo, kailangan managot si Duterte. Mukhang something fishy going on around the corner, ha? O, ayan, sabi ni Atty. Conti, before Christmas, baka yan ang pamasko ni Duterte. Diba, mga friend? Pero yun nga, dapat, yun nga, baka pinaplano na yan kung paano pupulutin yan, mga yan. Remember, kasama si Bato, maraming ano dyan. Palagay ko lang, sana tama ako. Magkulab na po tayo. File ng kaso, ha. Si Digong Pamahi po, si Bantagan, di pa huli-huli. May kaso na yan, di ba? Asan na yung ang dami hong problema. Parmali, ano nangyari sa Parmali? May nanagot na ba? Silaw, nahuli Silaw sa Davao din yata, di ba? Piyansa, 90,000. Labas na. Billion yung mga perang panahon ni Digong na ubos, wala namang napapanagot pa di ba? Meron na bang nabalik? Yung confidential pa ni Sara Duterte, ang daming pera sa totoo lang, wala dapat mahirap na Pilipino kung matino ang politiko. Wala. Maganda sana ang Pilipinas. Abe, pag nagnakaw ka ng bayabas, kulong ka pero pag napolitiko ka, honorable ang tawag sa'yo.
Takimi si Duterte, respetado ng Quadcom, tsaka ng Senado. Tawag nga ni, pinapanood ko si Coco Pimentel eh. Mr. President, ano, President pa tawag ni Coco Pimentel, hanggang ngayon, hindi man lang sana ex-president, ewan ko. Kalat ni Baya, shout out. Magkulab na ho tayo. Yan nyo sila dyan, bahala na Diyos sa kanila, di ba mga boss? May Diyos. Librado Ludovico, shout out. Blessed Thursday. Blessed Tuesday, madaling araw, Karoks. And to all supporters, followers from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Matotodas ka rin, tandang tayo. Karma, sabi ni Calvin. Shout out, binibining Akira Milus. May you have a great day ahead. Ingat at magpakabait ka palagi, ha? Wala na si wala na. Sana okay lang siya. Kalat ni, di ba? Chupis na Bunaaw, shout out. Good PM, kuya. Wow. Ang aga mo po ay sobrang grabe itong digong ninyo. Galit na galit siya sa rapist. Sa adik, edi sana tukhangin niya si Kibaliw, rapist, at adik-adik sa babae. Nakakawalang respeto ang digong na yan. Sa totoo lang. Ewan ko kung bakit nire-respeto yan eh. Pinapalakpakan pa nga pag nagmumura, di ba? Puta, di ba? Ray Antobile. Welcome to the club. Sabi niya, si Duterte naihi kay Senator Risa. O, di ba? Maril Pabianak, shout out ha. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Ayan, tuloy. Nabutasan kayo ng matandang digong. Super bagal kasi ang DOJ natin. Kasi dami pang nakatanim sa gobyerno ng mga maka-DDS. Sobra tuloy kinakawawa ang mga victim ng EJK. 8 years na hindi pa nabibigyan ng aksyon ng gobyerno. Pangil nyo, ilabas nyo, please. God bless us po tayo sa mga warriors. God bless Marilo Castro. Si Malu ulit oh. Napakatunog mag-PI ni Brother Romel. Kumpleto pa ang pamalo sa pasaway na matanda. Real talk nga po. Mag-topic niya. O, diba? Ayun naman, ang ganda kumanta, diba? Oscar Asoro, shout out. Dapat papasukin na ang ICC at huwag harangan. Kasi pag dito sa Pinas, pwede nilang bayaran yan. Ayan. At halos appoint nila noon. Kaya hinahamon nito tayo ang DOJ na kasuhan na siya. Pero husgado dito pwedeng bayaran at magalaw niya. ICC is the answer. Wala nang iba. Diba? Tama. Yun nga sabi ko eh. Poping Peña, shout out. Chupista Bunaaw ulit to. Opo, lahat ng arte lang ang walang pera, sabi ng kontraktor dito. Nagpapagawa sila ng bahay sa Davao, baka nga mansyon pa. Bobong-bobo lang ang maniniwala sa yung wala kang pera. Sana di ka na namin naging pangulo. Ang dami mo ng sinirang buhay. Di ka nakarespeto, nakakadismaya ka. Bahala na sa iyo si Lord. At yung mga rumirespeto sa iyo, God, ikaw na po ang bahala sa mga mapang-abusong tao. Amen. Kuya, salamat po sa magbasa ng comment namin. Okay lang, Chupista. Willie Griganda, welcome to the club. Wala yang si Coco Pimentel, bayad na yan. Patay tayo dyan. Totoo ba yung Coco? Rodel Bravo, welcome to the club. Huwag nyo nang sasampahan ng kaso yung 3 iklog na yan. Turnover nyo na lang yan sa ICC. Hindi pagagasos ang gobyerno sa pagpapakain sa kulungan dito. Totoo yan, Rodel. Share nyo nga to. Baka makarating sa sa mga magagaling nating leader. Chipista Bunaaw ulit to. Di ko lubos maisip kung bakit tayo nagkaroon ng ganyang pangulo. Walang ginawa kundi magmura. Di ba ang turo ng eskwelahan ay kagandahang asal? Mabuti na lang at mga estudyante di gumagaya kay Digong. Di ba? Ewan ko, ako nga nung nakita ko nangangampanya to, ako ulul to.
Oo, hindi ko pinag-isipang iboboto. Naknang puto. I tell you people, don't vote for me because it's gonna be bloody. Kikita ang purinarya. Puta ka na, yun nga nangyari. Ang gago. Pero yun nga, pagpapatay niya, yung hindi niya ka-membro. Diba? Al-Ulalya, shout out. Dapat na talagang makipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Napakalawak ng impluensya dito tae. Hawak niya halos lahat, maging ang mga senador ng Republika ng Pilipinas. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. Totoo yan, Al-Ulalya. Ayon ako sa'yo. Romel Fabregas ulit, oh. Safety. Si Digong sa mga kaso dito sa atin. Madami siyang lulusutan. At yung mga polis ang madidiin. Kapag sa ICC, isa lang ang kasong crimes against humanity ay walang kawala si Dog Duterte. Totoo yan, Romel. Raul Villanada. Greetings, Kuya Rox. God bless your family. God bless, Raul. Raul ulit. Ano itong naging Digong News Show? Parang programa ng SMMI. Totoo, yun ang nangyari doon sa ano eh. Diba? Pero anyway, Raul, doon niya nakita ng ICC na inamin niya na siya talaga ang talagang dapat managot, di ba? Under oath, sabi nga ni Atty. Conti. Di ba? Kaya pinahamak ng bunganga niya yung sarili niya, di ba? Sabi nga ni, tiyatanggi nga ni Butike, ni Panelo, di ba? Na walang walang death squad. Pagdating kay Duterte, meron ako death squad. Sabi ni Panelo. Raul Villanada ulit. Ngayon mga kababayan, nakita nyo na at naririnig sa mga senador na iboboto nyo na lahat sila ay walang paggalang sa karapatang pantao maliban sa isang tumindig, si Risa Ontiveros. Totoo. Raul Villanada ulit. Kayo naman Dilima at Shell Joke, pumunta kayo dyan na hindi nakahanda. Demonyo ang kaharap nyo para kayong nagdala ng itik sa sabungan. Hindi, nagsalita naman sila, friend Raul, di ba? Raul nila to. Kaya ipinangangampanya na wag nang iboto ang mga demonyo, re-electionista, puro bago ang iboto para may totoong pagbabago. Totoo yan, Raul. Rogelio Asuncion, shout out. Si Rox, dapat sila Manong Wal Calbonel at si Digongyo ang magboxing dahil parehas na ang old na. Si Boss Romel ang referee. Bas okay, di ba po, sir? Okay yan Tama, okay yan. Ramon Valencia, kaso gigil na gigil si Romel kay Digong talaga, oo. Kanina nakita ko sa simenteryo sa norte, oo. Si Digong na naman. Pinumura na naman si Digong. Ibabaon daw niya ro sa simenteryo. Ay nako. Ramon Valencia, bossing, anak ng pusang gala, parang nasa tupada si Gong Di. Putik yan, nabuko tuloy siyang sunugbo. Siya sunog bobo ang putik. Inasar ni Senator Risa, napikon, bumigay, inamin lahat ang kagaguhan na ginawa niya. Totoo, di ba? Ramon Valencia ulit to. Tabogo na lang naniniwala sa kanya, galing na mismo sa bunganga niya. Sabit na nga ang mga opisyal na pulis, si Bato at si Bongo, di ba? Ramon ulit to. Malakas pa sa putik, lalo na napikon, saludo ako kay Senator Risa at kay Senator Dilima. Matapang. Kumusta na lang lahat ng Rocky Warriors at sa pamilya mo. God bless po sa lahat. God bless, Ramon. Noel Tenko, Karoke, kaya gusto niyang kasuhan dito ay baka dito niya gustong makulong para kontento siya. Yun nga ang sabi niya. Kung mali para sa inyo, dito niya ako kasuhan at dito ako makukulong. Hindi ako papayag na mali sa ibang bansa, sa ibang lahi, sabi niya. Kaya yun, nagkukumahog sila. Walang magkaso. Tsaka hindi, pag kinasuhan yan dito at hindi nakikooperate sa ICC itong gobyerno na to, tabla-tabla na tayo. Ginagago lang tayo nito, pare-pareho tayo. Galit-galitan lang yan. Hindi totoo. Edmundo Cheng, kamusta na?
Kumusta na iyo, Brother Roque, pati na rin yung pamilya tungkol kay Rimulya? Hindi kaya kasuhan si Digong dahil bago? Hindi kaya kasuhan si Digong dahil bago napunta yan si Rimulya kay Bongbong. Dating tuta na siya ni Digong at hinayaan niyang makatakas si Bantag. Natuta rin ni Digong, "Hoy Rimulya, habang tumatanaw ka ng utang na loob kay Digong, lalong nawawala ang pag-asa ng bayan. Makakuha ang katarungan. Isa lang ang magandang nagawa mo sa DOJ. Yung pag napawala salang anak mo sa kasong drug, absuelto agad." Totoo yun, ah. El Mundo Cheng ulit, oh. "Naku po, Rimulya, kakasuhan si Digong, parang si Tolentino rin yan, malakas sumipsip. At hunyango kung saan dumapo siya rin ang kulay." Galit siya. Shout out, Christian Cheng Nak, Edmundo Cheng ulit, oh. Noon, sinabi ni Digong na kung pababalikin siya sa tungkulin ay gagawin pa rin niya ang mga pagpatay. Maraming pumalakpak sa tabi ni Digong ng mga bayaran at katulad niyang demonyo ng iting aso. Totoo. Ay, mga nakapaligid kay Digong, mga bodyguard pa niya yun, eh. Oo. Elizabeth Iscare, shout out. "Good evening, Sir Rox. Nakakabuisit yung hearing niya sa Senado. Ang mga suspect dyan sa EJK ay siyang mga nag-iimbestiga. Ano yan? Kitang-kita naman kung paano nila ipagtanggol ang Digong na yan. Halatang naging senador sila para kay Duterte." Uy, kung wala naman Duterte, di ba yung senador yung mga yan, eh? O, di ba? Kaya talaga yan, ipagtatanggol nila si Duterte dahil si Duterte nga may likha sa kanila. Nakasanla na ang kanilang kaluluwa kay Kibuloy. Ang mga demonyo, nagsama-sama sila para ipagtanggol ang pinakademonyong naging pangulo ng ating bansa. Hanip, napuno sa mura ang Digong na yan. Totoo. Elizabeth Iscare ulit, oh. Yan naman si Pimentel na yan. Ano yan? Sobrang takot kay Digong. At ito na mga alipores niya, senador. Grabe ang pagtatanggol. Ang kakapal ng mga mukha nila. Akala mo si Digong ang nagpapasweldo sa kanila. Iyon nga. At nakita ng buong mundo kung gaano kabastos ang Digong na yan. Na puro mura dapat dyan. Ikulong at isili elektrika yan. Firing squad. Ang sarap talagang sipain. Ay naku, kawawang mga tangang sumuporta dyan. At yung mga sip-sip boto na mga senador, dapat sa inyo sabay na ding ikulong. Hindi pwede, mababawasan yung honorables. Edmundo Cheng ulit, dapat lahat ng mga senador ay kumampi dyan lahat ng mga senador na kumampi dyan sa mayabang na si Digong. Yan ay magsibaba na kayo. Sayang lang ang mga pasahod sa inyo ng taong bayan. Wala kayong mga yagballs. Ang dami, lahat ng mga naniniwala pa mamamatay tao at magnanakaw na si Digong ay lahat kayo nasa ropor, tabi pa sa basura, mga bobo at tanga tulad ni Bato. Anita Japon, shout out, magandang gabi po, Sir Roque, to your loving wife and family at sa aming lahat ng viewers mo po. Stay safe, keep healthy, and God bless more. Always po, ingat palagi po. God bless, Anita. Edmundo Cheng ulit. Huwag na tayong pang sa ICC, pinaasa lang tayo niyan. Pinagluloko lang tayo ng mga pinaasa lang tayo, Marcos. Wala kang pa rin sinabi hanggang hindi mo pinapapasok ang ICC, panis ka. May ulo talaga nitong Edmundo Cheng na to. Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi. Tarok sa mga kawaros. ICC na lang ang pag-asa ng bayang ito. Totoo. Malapit-lapit na, lalo na binibigay niyang impormasyon. Totoo. Anita ulit, oh. Napanood ko din yung hearing ni Senador sa Senado. Nainis nga si Senador Rizal Tiberos dahil sa pagmumura ni Digong nyo. Walang kwenta yung si Pimentel. Ano nga ba dyan? Edmundo Cheng ulit. Kung hindi naman kay Digong, hanggang ngayon, nakakulong pa rin niya si Jinggoy, Bong Revilla, Gloria Pandak, Arroyo, at lahat ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Yun nga pala, bakit nga pala galit na galit ka sa mga kriminal? Pinalaya mo yan.
O, diba? Si Kimo, ginawa pa senador. O, ex-convict yan. Kung digong, talaga wala talaga to. Pero sabi niya, galit siya sa kriminal. Ay, naku. Friend Shervin sa PEDA, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Sabi ni Tia Deli, si Rox, yung pong basyang Team Tia Deli, bumabati po ng may ngiti sa iyo at sa mga buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, si Rox, sa totoo lang po, mas naaliw po ako at pansamantala pong nabura ang aking yamot at inis sa mga kasukasukang ganap nang dahil po dito kay Boy Hambalos. Grabe po ang tawa ko sa napakalutong niyang pagmumura para kay Ingkong. Pero dapat si Rox, isinama niya rin ng pagmumura si Boy Lamon. Kasi ako po talagang sobrang sura. Grabing suklam po dito kay Boy Lamon. Meron ng dali lang. Nag-aalam Muslim, di naman siya Muslim. Oy, peking Muslim, umayos ka nga ha. Kala mo naman kung makaasta ka, meron kang ibubuga. Napaka-plastic mo na leche ka. May ulo. Siyempre, pang grandstanding sa pagbati sa kanyang Panginoon. Akala mo naman, meron siya talagang ambag na batas dyan sa Senado. Hoy, Boy Lamon, manong ikaw mamundok na lang. Ano ba ang may ambag at aasahan ng taong bayan sa isang pulpul na utak? At dating kulong boy na kung hindi pa nabigyan ng pardon, sana doon ka na lang nabulok sa leche ka. Gayin ulo. Kaya ganyan niya, Kaya ka lang ganyan kung makahimod sa lubot ng lolo mong panot. Lumayas-layas ka nga dyan at bumabaliktad talaga ang sikmura ko sa'yo. Baka nga mas maigi pa sa'yo si Hambalos Boy, may laman ng utak, di katulad mo. Isa kang malupit, nasumpa dyan sa Senado. Totoo yan, Tia Delia. Chipi, layas, leche, visit. Kinan. Mas makamubuti sa Senado kung wala ka na lang dyan. Wala naman laman ng utak mo, kundi abo. Puro ka pakyut. Pinapasweldo ka ng taong bayan. Hoy, huwag kang umastang siga dyan sa Senado na visit ka. Dahil hindi yan ang mundo para sa mga bopol na katulad mo. Mahiya ka naman sa balat mo. Hoy, may ulit Tia Deli kay Kimo. Kimo. Anita Japon ulit to. Ipaubaya na sa ICC yan si Digong nyo para tumahimik ng ating mahal na bansa at ang disenteng demokrasya natin. Totoo. Lagi ko bibigay yan ni Marcos. Anita ulit, Sir Roque, nagustuhan ko yung nilabas mong matapang na pinagmumura si Digong nyo at hamon niya ng suntukan. Dapat yung taong na yun ay iharap kay Digong. Alright siya sa okay. Humanga ako. Vlogger po ba siya? Oo, vlogger yun. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque. Kamusta po? Team Replay. Okay lang, ikaw ba? Rick Ignacio, shout out. Pimentel, lumayas ka na dyan. Wala kang binatbat. Patay tayo dyan. Carlito Kanilang, welcome to the club. Mga bahag ang buntot ng mga senador. Liban sa isang matapang manindigan na isang senadora. Si Risa yun. David Alin Mendoza, shout out. Hello, Karox. Good evening po. Hintayin na lang po natin ang ICC. At tignan natin ang tapang niyang si Dutae at Bato. Tama po kayo na kaya ayaw gumalaw ang DOJ ay hinihintay na lang ang arrest warrant ng ICC dahil wala ding mangyayari kung sa Pinas makakasuhan niyang matandang ugok na yan. Totoo, David. Sabi ko si... Tsaka wala namang kasalanan si Marcos sa ICC. Diba? David Alin Mendoza ulit to. Karox, pwede kayong bigyan ng mag-asawang sampal yung gong di na yan sa pagsisinungaling na wala siyang pera sa bilyong-bilyong ninakaw nila sa kaban ng bayan, pati mga apo niyan, di na mauubos yun. Totoo. Bukod pa sa buwan ng pensyon niya sa gobyerno bilang naging Pangulo ng Pilipinas. Puro tikyan. May pensyon pa ba yan? Putang ina. Federico Mandak, shout out. Itong Quadcom naman, lalo na si Abante at Dan Fernandez, sapat na daw yung mga pag-amin ni Digong sa Senado para kasuhan ito. Yun na sinasabi ko sa'yo, Federico.
Pero ang gusto ni Abante, dito siya kasuhan sa Pilipinas, hindi sa ICC. Ob talaga itong si Abante. Atras nga ito eh. Hindi ko alam yun kung ano yun eh. Pag dito sa Pilipinas kinasuhan, 100% walang mangyayari dahil hawak ni Digong karamihan sa mga prosecutor. Ikaw na Abante ang nagsabi sa interview ni Christian Esguerra sa'yo na maraming prosecutor ang kasama noon sa reward money nung panahon ng war on drugs ni Digong. Tapos gusto mo dito lang siya litisin. Ang utak mo ay sala sa lamig, sala sa init. Pag nangyari yan, ay di hospital arrest lang yan. Tuloy ang ligaya ng pamilya niya, lalo si Sara, ICC dapat ang ipagpilitan ninyo pag kay PBBM na umaresto sa kay Digong. At itong si Dan Fernandez kumakampi din kay Abante. Hindi raw siya believe sa ICC dahil walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bugok din ang utak. Ganun ba? Putres yan. Peke yan. Yan Dan Fernandez at saka si Abante, pares peke yan dyan sa Quadcom. Ba? Gusto niyo dito, gago rin itong mga to. Kaya hindi pa rin tapos ang ano ko mga friend eh. Yung sampataha ko, na kaya ginawa itong mga investigasyon na to, dahil para pakita sa ICC na meron kaming batas dito, naglilitis kami dito, wala kayong pakialam dito. Parang ganun eh. Diba? Malalaman natin, malapit na. Sabi ni Atty. Conti, by December nandiyan na. Before Christmas, di ba? Shelly Jaser, shout out. Grabe itong mga PI ni Kuya. Mas malutong kay FP. Sobrang pikon. Nayatayan si Kuya. Kaya ganyan. Kami pikon na rin. Lalo na si Kawaldi. Abangan natin, Karox, November 10. Pero sabi ni Atty. Craig, bawal ang duel. Malia Leonora Roque, shout out my friend. Hello Tay, hindi pa ako malakas. Bakit? Anong sakit mo? Pero nanggigigil ako sa mga Duterte. Focus tayo kay Sara kasi yan si Digong, di na pwedeng tumakbong presidente. Pag lumakas yan si Digong, mahahatak niya si Sara. Si Sara ang punahin natin. Siya ang tatapos sa paghahari ng mga Duterte dahil sa ugali niya. Maswerte tayo kung karisma at galing ni Digong ang mambola. Hindi nakuha ni Sara hindi nakuha ni Sara kung namana niya yun, baka maging presidente talaga siya. Ganun. Maria Leonora ulit. Hello Tay. Hindi pa po ako malakas pero nagigil ako ng post. Nabasa ko na to. Shelly Jaser ulit. Imposibleng walang pera yan, drama lang yan, katulad ng dati. Kaya maraming nabudol. Totoo. Jose Gabriel Adunuevo, shout out Si Rox, nag-uhurimentado na yan, kaya ganyan, lalo kay Marcos. Tignan natin, pag andyan na ang ICC, sasabihin na lahat. Marami pang tago yan eh. Johnny B. Good, shout out. Sa tingin ko lang, kaya marami nang inaamin si Digong dito sa Senado kasi para ipakita sa ICC na gumagana pa rin ang hustisya sa atin. Sa palagay ko, magpapaaresto itong si Digong dahil mas gugustuhin pa niyang makakulong dito kaysa ICC ang magpakulong sa kanya. Total, kung makukulong siya sa Pilipinas, baka wala pang isang taon makakalaya din. Hindi makukulong yan, Johnny. House arrest yan. Sa Davao pa. O kaya doon sa Kingdom. Teresita Guzman, welcome to the club. Good evening, Idol Roque. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Teresita Guzman. Ted, shout out, Ted. Kaya siguro ayaw pang kasuhan ni si Digong Duterte ng DOJ dahil inihahanda siya sa ICC. Wala rin namang mangyayari kung kakasuhan siya dito sa Pilipinas. Totoo. Dahil kapwa natin Pilipino ang ating kalaban, 50% ng Pilipino ay kampi sa kasamaan. Sa Senado na lang, si Senator Risa Ontiveros lang ang maayos at matino. Kaya iboto ang tamang politiko para matalo ang kasamaan. Totoo. Jun Biloso, welcome to the club. Hindi ikaw ang batas, Digong. May mga hukuman tayo, wala kang karapatang bumawi ng buhay. Gonggong nga, gagawin mo sa Digonggong. Jun Biloso ulit. Hindi yan makakasuhan dito. Kasi marami pa ring aso yan sa DOJ. Tayo dyan. Jun Biloso ulit. Katawa-tawa sinatong mga hunghang talaga, mga
aso ni Duterte ang mga sinatong maliban kay Risa Ontiveros. Camilo Dulay, shout out. ICC plus Interpol na lang ang kailangan ni Diggs and Company. Huwag dapat linsangin yan sila dito. Huwag litisin yan sila dito sa Pinas. Isama na si Kibuloy para wala ng problema. Diba? Bernardo Chansing, shout out ha. May ICC na dapat italaga sa digong na yan para all out na sa kriminal na digong-gonggoy. Sandra Decio. May email sa ICC at lahat tayo ay kay Sandra Decio. May email ang ICC sa lahat tayo at lahat tayo ay magmakaawa na kunin na nila si Monster Digong at Bato dahil ang mga senador namin ay kampi sa mass killer. Nasaan si Tulfo, Cayetano, Villar at iba pa. Lahat sila may utang na loob kay Digong nyo na yan. Patay tayo dyan. Homer Marcaida, welcome to the club, Homer. May bilyon si Dutae, kaya kayang bilhin ang judge ICC, di niya mabibili. Bilyon? Baka trilyon. Yun Lagon, my friend, shout out ha. Good day Manong Roque, medyo bumawi tayo ng puyat nung isang gabi. Inumaga na naman sa kakapanood na Senate hearing. Marami pong nainis kasi parang pinabayaan si Citizen Digong na mag-take over sa hearing. Totoo. Pero para sa mga matyagang nanood, nakinig at nag-analisa, ang daming inamin at ibinulgar ang Dugong hanggang sa pinapahinto na siya ni Bato kasi nabubuko na sila. Totoo. Ang kagandahan pa sa pagsasalita ng Dugong is under oath siya. So wala nang bawian. Hindi na rin gagana ang palusot ni Bato na nagbibiro lang ang Dugong. Wala na, buko na sila. Totoo, di ba tinuro sila eh. Ito, mga death squad to, di ba tinuro? Itong Bato na to, death squad to eh. O, di ba? Patay ka, Bato ka, you're dead. Friend yun ulit to. Parang sinadya na pabayaang magsalita ang Dugong at nagsilbing Pilato si Pimentel kasi nag-assure siya na available ang transcript ng hearing sa mga gustong makakuha nito. Kasama na dyan ang ICC. Dagdag ebidensya yun, mga confession. Hindi na kailangan, friend yun eh. Kasi naka-televise naman eh. Naka-monitor sa ICC yung nangyayari dito eh. Di ba? Oh, yan pang hindi na kailangan yung yung transcript na yan. Nandun na agad yan eh. Ba? Dagdag ebidensya mga confession ng Dugong. Ibig sabihin, malinis ang kamay ni Pimentel kasi hindi na niya kailangan gumawa ng desisyon against Duterte. Ibang sentensya sa kay hindi Pilipinas ang ICC. Yun lang, baka ma-delay na naman ng pag-serve ng arrest warrant sa Dugong. Kasi i-collate pa nila ang bagong ebidensya, just be sure. Baka January, just saying. Sabi ni Atty. Conti, di ba? Before Christmas. George Alas, shout out. Pwedeng natakot or nag-iisip pa sila nangalap ng matibay na evidence or waiting sa pagdating ng ICC. Totoo. George ulit oh. Pag wala na sila, sayari talaga sila, daming babalik sa kanila na enemy for sure. Pag nahuli si Dugong, tignan mo, marami pang sisingaw dyan. Lalo sa Davao. Oo. George Alas. Oh. Si Trillanes lang yung sakalam sa mga naging senador siya. Yun lang ang file case kahit hindi siya fully public official. Diba? Renjun ulit to. By the way, Manong Roque, ang pinaka-peaceful city na napuntahan ko noong before 2000 is Dumaguete City. Nakakatakot po ang Davao noon. Peaceful in the sense na wala kahit
petty crimes, di tulad ng peace na sinasabi sa Davao. Kasi rest in peace ang ipinatutupad nila doon. Oh. Naisip ko rin yan, kala mo. Talagang si Duterte, talagang gusto niya peace. Kaya puro rest in peace kayo pag hindi ko kayo pakikinabangan. Pero pag mga kasama niya na smuggler, parts tayo. Paglalaban ko kayo. George ulit, oh. Yung mga sangkot pwede na palang gumawa ng sariling hearing, kamote at politikong sunga. Patay tayo dyan. George ulit, oh. Bubulagin na lang yan. Sila, bubulagain na lang yan sila ng ICC. Ibang galawan ng mga tao sa other countries compared dito sa NASP. Malamang yan. Mapasama na sila sa history ng mga loko politiko if napunta na yun sa ICC. Mag-break na nila yun. Mag-break na nila yung record ng mga kawalangyaan sa other countries. Totoo. 3JCO po. Lo, Sir Rox, mas mabuti nang hindi kasuhan si Digong dyan sa Pinas. Na yun nga, para kung dumating ang ICC, wala siyang idadahilan na mayroon siyang kaso sa Pinas. Totoo, at saka marami pa rin pwedeng bayarang mga abogado, judge, politiko na pwedeng mag-absuelto sa kanya. Hindi ba? Kaya tama lang na di siya kasuhan. Bali ba, mababaliw yung si Digong sa kakaisip kung bakit ayaw siyang kasuhan. Ngayon, siya na mismo ang nagsasabing kasuhan na siya. Di ba? Nagmamakaawa na nga. Kasuhan mo na ako. Wala na, naaamoy na ng gagoy. O, di ba? George ulit, oh. Hindi na sila nagtanda doon sa fabricated na case ginawa ni Senador Lima. Ngayon naman, yung mga Quadcom, babalik ta rin nila. O, di ba? Kaya nga. 3J show ulit, oh. Si Rox, talagang kung hindi kay Senador Risa, bokeh ang resulta ng hearing na yan. Kudos kay Madam Risa dahil napaamin niya si Digong na merong DDS ang Davao. Natameme si Panelo at Bato, nalaglag sa upuan si Bato sa paglaglag sa kanya ng bossing niya. Kaya eto, todo deny si Bato at nagbibiro lang daw si Digong. Daos na yan, Bato. 3J Shop ulit, oh, Sir. Pero under oath si Digong nang ibulgar niya ang DDS ng Davao, which is a very good element for doing a case ICC. Kaya nawindang si Panelo at Bato. Sabi ni Panelo, hindi daw yun literal. At sabi naman ni Bato, biro lang daw yun. Ha? Pwede ka bang magbiro under oath? Kaya si Bato, di malaman ngayon ang gagawin. Yan ang tinatawag na tadhana ng mga sisingil sa inyo, mga kampo ng kadiliman. Totoo. 3J show ulit. Si Rox, kung naobserbahan mo si Digong sa hearing, may takot din pala siya. Akala ko ba atapang atao siya? Wala siyang kinatatakutan, walang inuurungan, sabi niya. I take full responsibility sa war on drugs, pero nang tanongin ni Senador Risa, do you take full responsibility sa killing ni Kian? Nag-request ng time out, recess daw muna. Na-realize niya na he is under oath at baka mapasubo siya sa sagot niya. Kita, may takot din pala sa katawan ang kampo ng kadiliman, o di ba? 3J show ulit. Si Jinggoy naman, di man lang disimulado ang tirada kay Dilima. Kaya ka nasabihan ni Morales na ikaw convicted samantalang siya ay accused pa lang. Di ba? Ay, may Catalan, shout out ka, Rox. Punta tayo sa Senado. Magmura tayo ng magmura doon. Pwede nang magmura. Pinayagan na ng mga senador ang murahin ang mga generals. Tara na, Karox. Hindi, kailangan presidente ka dati. Ganun. Jaime ulit, Karox. Dapat lang na di kasuhan ng DOJ si Duterte para makita ng ICC talagang di gumagana ang justice system dito. Dapat nang makialam ang ICC. Walang kwenta ang DOJ, puro walang bayag ang mga senador. Maliban kay Senador Risa, walang kwenta ang gobyerno sa Pinas. Sinabi mo pa, Jaime. Jaime ulit, Karox. Puro supot ang mga senador na dumating sa Senado. Dapat kay Bato ay nagkapote siya. Kasi mukha siyang titing supot. Michael Edwin, shout out my friend. Cassandra Daisy ulit, oh.
Wag na dito sa Pinas kasuhan ang Monster Digong na yan at mga supporter niya. Puro mahina ang ebidensya. Ang gagawin ng mga bayaran na prosecutor para manalo si Digong. Look at Jinggoy and Remulla. Nawala sala sa plunder dahil mahina ang presentasyon ng mga prosecutor. May nanakaw na pera natin pero walang magnanakaw. Ginagawa tayong lahat tanga. Totoo yan, Cassandra ka, ha? Diyan nga yung nangyari dyan, eh. Nicolas Hilario, shout out. Hindi napapatulan ng DOJ yung drama ninyo. Taktika ninyo, hindi lang kayo ang mautak at maduming lumaro. Mga ungas, ngayon uutusan mo ang DOJ para magsampa ng kaso. Diyan ka paliwanag sa ICC. Tignan ko lang kung makapagmura ka pa. Doon walang modong matanda. Mabulok kayo sa kulungan. Kasama ng mga aliporis mo, ulul. May ulo. Ha? Oy, mission accomplished mga boss. Isang oras din tayo, mga friend, ha? O, diba? Nakapagkulang pa tayo. Sana nagustuhan niyo yung topic natin ngayon, mga boss, no? Grabe, si Digong, di ba? Pero anyway, yun na lang, antayin natin, ICC, di ba? Sabi ni Atty. Conti, before Christmas. Oh. Ganun lang tayo. Dasal, di ba? At nang malaman natin, pag wala na yung mga yan, kung paano talaga tatakbo itong Pilipinas sa kamay ng Marcos ulit. God bless mga boss.